Hello mga maestro, welcome back again to my channel. And it's my first vlog in the year 2024. Medyo matagal ako hindi nakakapag-vlog dahil marami akong inaasikaso. Nakakain yung oras ko sa araw-araw na gusto ko namang mag-vlog pero natatabunan. But today, before I start with my first vlog this 2024, I would like to greet everyone a Happy New Year. And may you have a prosperous 2024. So habang nasa kalsada ko ay magbablog muna tayo dahil medyo matagal na ako dito sa intersection. Hindi pa ako pinapalusot ng traffic enforcer. No? And naghahabol ako dahil ako ay coding. No? So yun. Pinalusot din ako ng sa oras. Salamat! Ayan. So habang nasa kalsada ko ay magbigay tayo ng mga dapat pag-uusapan. And kahapon meron doon nagtanong sa ating comment section sa ating YouTube channel dahil nagpo-process na sila ng certificate of occupancy and nagsasubmit sila ng as-built drawings. And pinapabalik daw sa kanila ng building official ang kanilang shop drawings na sinubmit. The reason behind daw dahil ang nakapirma sa kanilang as-built drawing ay civil engineer. Malamang sa architectural. Okay. Dahil sabi niya, ang isang reason ng building official is that starting January 1 yata, no, publication sa kanila that all architectural documents shall only be signed and sealed by an architect. Tama naman, no? Dahil yun ay base sa desisyon ng kaso natin between Leo Cleto Gamolo and the Philippine Institute of Civil Engineers versus Hermogenes Ibdani and UAP as the intervenor. So, ang desisyon ng korte doon ay pabor sa mga arkitekto na ang pwede lang mag-prepare, signed and sealed ng architectural documents ay registered and licensed architect. But before this issue came up, I think a few days ago, after the decision was published in the Supreme Court website, nag-post na ako nito ng aking opinion dahil hindi talaga malayong mangyari na magkakaroon ng ganitong senaryo. Kaya sinasabi ko that the Secretary of Public Works and Highways should issue guidelines ng kumbaga meron dapat transition period, no? Although sinasabi ng batas na arkitekto lang ang pwedeng mag-prepare, sign and sealed architectural documents, may mga documents na pirmado na noon pa ng civil engineers na ongoing ang construction and siyempre pagdating sa certificate of occupancy, ang tanong ay, so sino kayo nagpipirma? Yung una bang pumirma doon nang mag-apply ng building permit, which is halimbawa civil engineer ang pumirma noon, or architect na? No? Question yan. No, question yan dahil siyempre pag walang guidelines ay pangahawakan na building official yung decision ng Supreme Court. So nag-post ako niyan sa aking Facebook noon, hindi ko lang na-i-vlog ngayon, no? Dahil nga may nagtanong. And doon ko sinabi na I think mag-a-apply dito ang sinasabi nating doctrine of operative fact, no? Doctrine of operative fact na kung saan kung ang pumirma nung plano during application of the building permit ay civil engineer, dahil ang kanyang paniniwala under sa kanilang batas ay allowed sila pumirma ng architectural documents or mag-prepare ng architectural documents and na-process yun sa Office of the Building Official and bigyan ng permit, syempre yung liability sa kanya, no? So dapat ang pipirma pagdating sa certificate of completion para makapag-apply ng certificate of occupancy, yung dating pumirma, yung civil engineer, kahit may decision na yung korte.
Kasi siya yung nag-take ng liability noon. Yun ang sinasabi na doctrine of operative fact. Na kung ang paniniwala nila noon ay valid pa, then valid yon. And of course, dapat sila pa rin ang pipirma. Hindi naman pwedeng sila yung nag-prepare halimbawa nung plano, and then later on, bigla na lang papasok yung isang arkitekto para pipirma na hindi naman siya yung pumirma noon at hindi siya nag-prepare, ano magte-take siya ng liability. So, dapat ang civil engineer pa rin. Doon lang yon sa mga plano, no, designs, na na-signed and sealed at nabigyan ng building permit nung ang ating kaso ay wala pang desisyon. Nung ang ating kaso na nakabidbin sa Supreme Court ay wala pang desisyon. So, nagka-desisyon, pero yung plano na yon ay na-approve na ng building official. So, of course, sa certificate of completion, sila pa rin dapat ang pipirma. Hindi dapat yung bagong arkitekto. Kasi wala siyang knowledge, no? Kung mag-hire ka lang ng arkitekto para mag-sign and seal lang ng architectural documents na hindi siya yung nag-prepare, wala siyang knowledge, hindi pwede yon. No? Kasi hindi siya yung author of the set of documents. And hindi rin siya yung in charge of supervision nung na-prepare ang architectural document. So it should be the same civil engineer who prepare, sign and sealed that architectural drawings during the time na wala pang decision ng ating korte. So yun ang sinasabing doctrine of operative fact. So, kasi, di ba, hindi pwedeng ipilit na hindi, may decision na yung korte and starting ganito, dapat arkitekto yung pipirma. Dapat prospective yon. No? Hindi yon mag-a-apply retroactively doon sa mga dating pinirmahan ng unang profesional dahil may liability issues dito. No? Hindi pwedeng mag-i-stamp ka lang yung pirma mo dyan sa documents na wala kang kamuang-muang nung na-prepare and then later on, titake ka na lang ng 15 years liability, no, under Article 1723. Yun ang sinasabi ko. So, yun ang tanong sa atin kahapon dahil yung building official siguro hindi guided, wala siguro silang on board na legal department, pero they can seek opinion naman, no, ng legal counsel ng kanilang city or municipality. No, magtanong lang naman eh. Diba? So, yun ang question sa atin kahapon. And magandang pag-usapan din yan dahil sa ngayon kasi wala pang nilalabas na guidelines ang NBCDO or yung technical staff ng Secretary of Public Works and Highways dahil merong nakabinbin na MR. May motion for reconsideration na na-file ang PIC. Pero yung iba kasing Office of the Building Official ay nag-start na implementing the provisions of Section 304 or Section 302 number 3 and 4 and of course Section 304 sa pag-process ng Certificate of Occupancy. Kasi ang issue din na isa na sinabi sa atin kahapon ay yung as-built drawings, no? So hindi lang naman yun sa as-built drawings. Siyempre sa as-built drawings, ang wordings ng National Building Code is that if the project is undertaken by contract, the one that will sign and seal the as-built drawings, the logbook, no, is the contractor and the architect or civil engineer who supervises the construction. Ang wordings yun hindi or, no? Hindi doon nakalagay na the contractor or the architect or civil engineer. Ang wordings doon, the contractor and the architect or civil engineer. So if there is a contractor, dahil ang kontrata for example ay mayroong contractor na engage and may separate na construction supervisor, full-time supervisor yung owner, so pipirma rin siya dapat doon sa as-built sa logbook. Pagdating doon sa certificate of completion,
Siyempre, yung original na designer na architect or civil engineer, yun pa rin ang pipirma doon sa architect or engineer of record. So kung engineer of record ang dating pumirma, at ngayon ay may decision na yung Korte Suprema na architect na lang pipirma sa architectural documents, pwede pa rin pumirma ang civil engineer doon dahil nakapasok na yon nung wala pang desisyon ng ating Korte Suprema applying the doctrine of operative fact, no? So ganun dapat ang mangyayari. Pero those drawings, architectural documents that will be needed, no, or to be prepared after the promulgation of the decision ng Supreme Court, dapat arkitekto na. Hindi na pwede ang mga civil engineers doon. So, ganun dapat yung pag-apply. So, I advise to the Office of the Building Officials na nag-i-implement na nito to seek also guidance from their legal department. No? Kasi legal issues ito. No? So, siyempre, magreklamo rin yung mga engineers. Lalo na't, halimbawa, meron pa pala silang pending collectibles sa kanilang construction supervision sa owner. And then, pinapirmahan mo na sa arkitekto na hindi naman siya yung nakapirma sa in charge of construction or hindi naman siya yung pumirma o nag-prepare nung design noon. So, it's unfair doon sa civil engineers. At the same time, unfair din sa mga arkitektong pipirma just to take liability na hindi sila involved doon sa actual preparation ng designs and specifications, as well as the full-time supervision of the construction work. Ayun, no? So, doon sa nagtanong sa ating YouTube channel, so, thank you sa pag-raise ng questions sa ating comment section. And maganda no, na napag-usapan natin yan dahil marami ng building official, no, na nag-implement ngayon ito and dapat magiging guided din sila, no, sa kanilang mga actions. Although sinasabi nga dyan sa implementing guidelines, no, or implementing rules and regulations of PDT 96 that all actions of the building officials shall be guided by the Office of the Secretary. Wala pang lumabas na guidelines ngayon. But thumbs up ako doon sa mga building officials na nag-i-implement na ng decision ng korte. No? Mabuhay kayo and naway magiging maayos na rin, no, ang partnership ng ating mga kasamahan sa industriya. Lalo na yung mga partners natin ng mga civil engineers and structural engineers. Okay? So magandang umaga sa lahat and it's Thursday. Naway maging maayos din yung travel ninyo at hindi kayo matraffic sa daan. Magandang umaga.